Fernandez. Okay. Ano po kayo sa Taytay? Ako ang kasama sa founding member nitong aming samahan, yung Taytay Advocates of Cultural Heritage. Okay. Ako ay isang author, historian. Una, pinaglalaban namin itong munisipyo. Okay. Ito yung kauna-unahan na itinayo na munisipyo na bilang aming pamahalang bayan. Dito sa munisipyo ito, nanggagaling ang pagkalinga, ang lahat ng serbisyo publiko na ibinibigay sa mga Taytayenyo. Okay. At sa bayan ito, sa munisipyo ito, dito naglingkuran ang lahat ng mga mararangal na pinunong bayan mula pa noong 1901 okay, hanggang sa kasalukuyan na okay, 2020. Okay. Ibig sabihin nito, meron na tayong 120 years na ang lugar nito ng munisipyo ang pamunuang bayan na nakaluklok dito sa bayan ng Taytay. Yun ang kinikilala mula nang itinatag ang probinsya ng Rizal. Ang Taytay ay naging bahagi nito bilang isang munisipyo. Ngayon, kung ang building nito na pamahala ang bayan ay wawasakin, ang ibig sabihin nito, winawasak mo, dinidisrespeto mo, nililapastangan mo yung alaala nung kabutihan, nung marangal na pagsiservisyo ng mga namuno at yung mismong pagkatao bilang mga mamamayan, komunidad ng Taytay. Kung ganito ang gagawin, dinudurog mo ang munisipyo, dinudurog mo ang buong pagkatao, ang buong sense of belongingness, sense of community ng buong mamamayan ng Taytay. Iyon ang aming pinaglalaban. Subalit, imbis na pakinggan, ito ay dinimolis ng munisipyo. Dinimolis nila nang wala silang ipinapakitang dokumento na ito ay pwede nilang i-demolish. Wala silang demolition permit. At sa kabila pa nito, dinimolis nila, walang demolition permit. Ito pa ay pinaghahakot nila, sinira nila, nawawala yung mga antigong bagay o parte ng building na ito na pagkakakitaan ng kanyang heritage, pagkakakilanlan ng kanyang pinagmulan, marangal na pinagmulan. So, walang pitagan, isang paglapastangan. Yun ang masasabi natin. Yan ay meron ng intervention ang National Historical Commission. Sila ay pinatitigil. Ito ay pag-usapan muna. Pero hindi sila nakinig, hindi sila sumunod doon sa itinatakda ng batas. Hindi po ba kayo kinonsulta bago nila gawin ito, ang pagsira ng... Hindi kinukonsulta. Pinagpatuloy lang nila ang gusto nila. Samantalang meron kaming inihain na petisyon na unang-una petisyon para kilalanin yung mga merong historical value dito sa lugar na ito ng Taytay. Okay. Hindi na itong munisipyo, marami pa. Meron parte ng simbahan, yung gym, yung plaza na yan, at yung iba't ibang lugar dito sa Taytay. Pero hindi nila hinintay na magkaroon ng pag-uusap tungkol doon. Ang ipinilit nila ay gibain ito dahil meron silang ibang plano, meron silang ibang agenda. Sige. Sir, sabi po sa statement the other day ni Mayor Jory Gabula, wala daw pong nag-file sa National Historical itong ating lumang munisipyo. Misleading yun. Para to tell you frankly, meron siyang sariling interpretation. Yung sarili niyang interpretation, mali. Kasi the mere fact na meron kaming ipinakita, the mere fact na meron isinabmit, ibinigay, ipinareceive sa kanila ang National Historical Commission na inaapisuan ng mayor at saka yung building official na iparehistro ninyo, i-report ninyo ang lahat ng merong tinatawag na cultural property. At ito kasama sa cultural property ito, hindi nila nire-report. Ibig sabihin nun, ano ibig sabihin nun? Hindi nila ginagampanan yung trabaho nila na mag-report para ma-rehistro. Ngayon hindi na i-rehistro, yun ang gagamitin nilang dahilan para dibain ito. No, mali. Wrong interpretation ng batas, ignorance of the law. Ganyan ang ano, kaya yung sinasabi namin ng diretsuhan yan, kasi lumalabas maraming fake news, maraming maling interpretation o kasinungalingan na sinasabi.
Sir, sakaling hindi ito, may option ba kayo na sinasabi sa kanila na sa iba na lang itayo ang hospital? Well, definitely meron. Pero ang problema, hindi sila nagpapatawag ng pag-uusap. And dapat dyan unang violation. Kung meron kang proyekto na maapektuhan ng taong bayan, meron kang sasagasaan na cultural heritage, dapat meron mo ng consultation. Number 1, ginabag nila yun. Kinulang attention nila. May nagsabit ng babala sa munisipyo. 2 grupo na. Pero hindi pa rin nila pinakinggan. Second violation. Dumating na yung alam nila na meron nagtipetisyon na para ito wag nilang pakialaman. Hindi rin nila pinakinggan. Bagkus, binigyan na sila ng abiso, binira pa rin nila, dinurog pa rin nila. So isang paglapastangan yun. Ano sinasabi ng paglapastangan? Merong batas. Bakit hindi mo hintayin kung ano yung due course ng law? Diba? Susundan lang natin yung ganun lang yun. Kasi ang mga mamamayan ng Taytay merong historical basis. Hindi nila pwedeng burahin ang memorya ng mga naglingkod dyan. Mula 1901, nakarehistro yan. Maliwanag sa kasaysayan yan. Hindi nila maibubura yun. Ngayon, yung mga nawawalang mga dokumento na magpapatunay kung ano yung laman yan, kung ano yung mga nandiyan, hinakot na. Ayoko naman sabihin na ninakaw ba ng mga nag-demolish? Kasi walang proper inventory. Walang proper inventory. Pag wala kang proper inventory, meron mangyayaring kakaiba. So kung ano man yung sasabihin nila, yun ang sinasabi natin, see you in court. Di ba? So, yun ang ginagawa namin ngayon. Ayaw niyong pakinggan ng ayaw niyong pakinggan ng National Historical Commission. Ayaw niyong pakinggan ng meron tong joint memorandum na tungkol sa mga ganyang bagay sa DILG. Maliwanag to, may violation na sa DILG, di ba? Hindi ka sumusunod sa tamang procedure, hindi ka sumusunod sa tamang process. Doon lang may violation sila, administrative and so forth and so on and so forth. Iba pa yung Sa National Historical, yung sa Heritage, ilan po bang taon ang requirement para masabi siyang isang cultural heritage yung isang building? Ngayon ganito, para masabi, meron tayong tinatawag na 50-year period. Okay. Kaya kapag ang isang building o isang structure o anumang lugar na nasurpass niyo yung 50 years, ibig sabihin nun, automatic presume cultural heritage property. Presume. Unless otherwise, nasasabihin na ng national yung body na yung National Historical Commission na hindi pa rin. Wala pa tayo doon. Therefore, mag-i-stand doon, presume na makatigyaan na yun. Isa pa lang yun, isang bahagi pa lang yun. Pero ang pinakamalaki rito ng bahagi, hindi mo lampas-lampasan sa 50 years. Ano yung sinasabi ko lampas-lampasan? Hindi mo pwedeng burahin yung kasaysayan na ito yung site kung Dito kasi ang site ng kauna-unahan primary school. Sa panahon ng Amerikano, wala pa yung Kastila. Sa panahon ng Amerikano, year 1900s. Kung 1900s, nandiyan yung unang primary school. Pagkatapos, hiniba yun para itayo doon ng munisipyo. Diyan ngayon, tinayo yung munisipyo na yun. Tapos, pinalaki, pinaunlad. Nagkaroon ng renovation, expansion. Yan na ngayon yun, 2 beses. Sir, ano masasabi niyo based doon sa inilabas ng Public Information Office ng Taytay na dineclare na ito na twice as condemned building, condemned structure? Na Condemned? Condemned. Yes. Ayan. O sige, ito common sense condemned. Sinasabi niya. Nasasabihin ko sinungaling. Bakit? Pag sinabi mong condemned, bago ka magpadeklara ng condemned, you are a government official. You are a government entity. Paano mo papakondemn yan? Meron kang investigation, meron kang evaluation, and so on and so forth. Nakaano yan? Dapat meron kang dokumento, meron ba siyang pinakita? Kailan kinondemn yun? Anong year? O ngayon, paano? Wala silang maipakita. So ang sasabihin nila, kayo walang maipakita, kita mo? Itinago nila o ayaw nilang ilabas, tapos ibibintang nila, gagamitin nilang dahilan. No, hindi pwede yun.
Bilang historian sa Taytay, sir, ilan na po ba ang mga cultural, pasok na doon sa cultural heritage ng Taytay na mga structure? Well, eto, kung ako tatanungin, Okay. puro presumption. Kasi bakit? Okay. Kasi bakit kamo hindi ginagawa ng munisipyo ng trabaho nila? Well, ayoko sabihin na sinadya, no? Kasi out of ignorance, out of negligence, yung mga nauna ganun Pero lumalabas lahat sila Wala silang ipinarehistro. Pero yun ang sinasabi ng batas, kung meron kang cultural property, iparegister mo. Bakit? Bakit pinasabi ng gobyerno yun, ng National Historical Commission, paregister mo. Dahil pag ipinaregister mo yan, poprotektahan ka ng gobyerno. Whether private o public, poprotektahan niya ng gobyerno. Halimbawa, tingnan mo, nasira yung isang cultural property. Nasira. Di ba, pag nagkabagyo, nagkalindol, pinapagawa pa nga yan ng National Historical Commission Kasi protected. Pero ito, bakit ayaw nilang iparehistro? There is something fishy. Something is wrong. So, ni isa dito ngayon sa Taytay, walang nakarehistro? Well, wala. Ewan ko. Kasi yung mga ipinitisyon namin na for pag-evaluation nila. Yes, oo. Doon para sa Sangguniang Bayan. Oo. Walang malinaw eh. Para i-apply nila. Para i-apply nila. Okay. Para pag na-apply nila, doon pa lang i-registro. So sa bilang ninyo, yung presumed na yon napasok, mga ilan yon? Marami na rin. Marami na eh. Kung palagi ko kulang yung daliri ko eh. Yung nailis ko lang doon sa petition namin. Eh siguro baka mga 8. Kasi one thing, tignan mo ito. Kagigit, katatayo lang yan, pero simula nito last December. Yan eh. Yan ang entrada nung nung petition namin eh. Wala na yung luma, yung grandeur ng nakaraan ng history nito. Ibig sabihin dapat yan, sir, wala yan. Kung baga inabutan namin, wala yung building na yan. Violation yan eh. Wala eh. Andito na. Pagkatapos, eto na naman. Pagkatapos nito, ano kasunod? Ito ang sentro ng historya, ng kultura, ng identity ng mga taga-Taytay. Kung ito inasak mo, ano pa yung mga iba na yan? Ano pang respeto ang aabutin yan? Kung yung mismo gobyerno na, sa sarili mo na. Pero nang bagong munisipyo ron, yung tatay na pinagmulan nila, gigibain nila, wawasakin nila, anong klaseng respeto yun? Sige po, panawagan nyo sa mga Taytayenyos tungkol sa pinaglalaban ninyo. Pinaglalaban namin. Ang pinakamainam dito, itigil itong demolition na ito, irespeto ito, pangalagaan. Mag-account sila kung ano yung sinira nila, kung ano yung nawawala, kung ano yung kailangan na dokumento, ilabas nila para ma-evaluate ng proper authorities ng National Historical Commission kung ito nga, kung papaano ito para magkaroon ng proteksyon. At yung iba pang concerned agencies, halimbawa, national bilang isang local government, responsibility ito ng DILG. Yes, DILG. DILG is a cabinet level ministry. Cabinet level yan. So, speaking, alter ego ng presidente yan. Lahat yan, under yan ng administrative supervision ng presidente. So, pwede ko sabihin, hinahamon ang presidente ng Pilipinas na winasak ito ng mga namumuno sa lokal. Ganun ko, bluntly, ganun namin sinasabi yun.